So, kumusta mga Kaps, mga kababayan? Bigyan natin ng opinion reaction na itong naging isa sa mga ipinahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito sa ginawa niyang SUNA or State of the Nation Address bago lang. Ito yung tungkol sa system loss charges sa buwan ng singil ng kuryente, no, sa mga konsumidor. So, napakatagal na nitong talagang pinagdurusahan ng sambayan ng Pilipino. Maalala natin mga Kaps, mga kababayan, na ang magiting na Senador Rodante Marcoleta, yung nakikita nating nagpupursigi na maisulong itong panukalang batas niya, no, sinusulong niya sa Kamara yung House Bill number 6976 na nagbabawal sa mga pribadong kumpanya ng kuryente na ipasa ang kanilang system laws sa mga mamamayan at nagtakda ng limitasyon o cap para sa mga rural electric cooperatives. Alam nyo kasi mga Kaps, mga kababayan, yung system loss na yan yung mga nasayang na kuryente, no? Gawa ng technical error mula doon sa producer ng electric, ipinapasa doon sa mga cooperative hanggang papunta doon sa mga konsumidor. So, napakalaking mga charges yan na inilalagay na kasama doon sa ating mga bill. So, ngayon, bagamat nasa kulungan na si Senador Rodante Marcoleta, ay parang magkakaroon na ng katuparan yung kanyang adhikain at mithiin. Maalala natin mga Kaps, mga kababayan, nung halalan o nung eleksyon sa pangangampanya niya, ito yung lagi niyang isinusulong. Pero dahil sa di natin alam na dahilan, ay parang nahihirapang aprubahan or amindahan ng mga kapwa niya mambabatas. Pero ngayon, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung pinakahuling nagpanukala at nagutos, no, na tuluyan ng alisin ang system loss charges sa buwan ng singil sa kuryente ng mga consumer. Kumbaga, dito niya na yung mga narinig niyang iyon, siyempre doon naman niya nakakuha ng mga ideya doon sa mga mambabatas, doon sa mga nagpanukalang batas, bagamat hindi na isulong ito noon, pero ngayon ay ipinahayag na niya, no? Ipinahayag nito sa kanyang State of the Nation Address or SUNA, kung saan binigyan niya ng diin na hindi kasalanan ng mga mamamayan ang nawawalang kuryente o yung mga system loss, kaya hindi marapat na sila ang pinagbabayad dito. Kaya hiniling niya sa Kongreso ang agarang amendahan itong Electric Power Industry Reform Act or IPERA upang ipagbawal ang pagsingil nito. Kasama ang ipinataw na value added tax. So ayan, kita nyo mga Kaps, mga guys. Pero in fairness sa mga ibang senador, meron ding mga naghain nito. Katulad nitong si Senador Risa Hontiveros. Naghain din siya ng Senate Bill number 2076. Na yung layunin ay alisin yung 12% VAT sa system loss charges, no? Upang mabawasan din yung pasakit na binabayaran ng mga pamilya, no? Na gumagamit ng kuryente. So isa pa sa mga mababatas na nagsulong ay itong si Senador Win Gatchalian, naghain din ng Senate Bill number 188 sa ganun ding layunin. Pero dito napag-alaman ko na ito pa lang si dating Senador Manny Pacquiao noong 2016, abay nagsulong din pala ng ganitong layunin niya, no? At kasama niya dito si Nabutas Representative Toby Chanco. So 2026, 2017. So ngayon mga Kaps, mga guys, siguro maganda yung pag-iisip ng ating Pangulo, isa yun ngayon sa kanyang binanggit sa kanyang SONA. At yun naman ngayon ang aabangan natin kung kailan magiging epektibo at kung kailan nga natin ito mapapakinabangan. O, di ba? So, ito, panoorin natin yung isang portion na lang, yung doon na lang sa system loss ng mga charges na binanggit ng PBBM. Panoorin natin mga Kaps, mga guys. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya,
Maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. O ayan, standing ovation pa ha, yung mga manonood, mga audience. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Okay, ayan mga Kaps, mga guys, malinaw ha. So, aabangan natin kung kailan mangyayari yan. So, may 2 taon pa ang PBBM. So, sana may sulong na nga yan. At kung sakali mang hindi siya pala rin ang administrasyon niya sa susunod pang mga 2028, abay may maiiwan ng magandang kumbaga nagawang accomplishment ang ating PBBM. Okay, ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog, nagsasabing mag-ingat po tayong lahat. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Okay, next.